Alright, magandang buhay po sa inyong lahat mga kapatots. Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video po ay ayan, ipapakita ko po ulit sa inyo yung development ng ating ginawang paggagamot dito sa ating mga alagang ducklings, ano. So ayan po, malalakas na po sila. Malalakas na po. Ayan. Malakas ng kumain. Bali yung ano po nito, yung kanila ano, ilan sila? 12, tapos 10, tapos 13. Para nasa ano, nasa 30 sana mahigit. 30 sisiw sana. Kaya lang ang natira lang, ayan lang, wawalo. Nagkaubos sila, naubos nung ano. Pero okay lang kahit ano, kahit nga na-dead yung iba, no, ay nagkaroon naman tayo ng idea kung hindi tawag darangin at mangyari uli yung gano'n na nagkasakit yung ating alaga na ganun ang klase ng sakit, ay alam na natin kung anong agawin natin. So nagkaroon tayo ng ano, ng kaalaman bilang isang baguhang nag-aalaga ng pato, ano. So yun, bali halos 2 weeks ko silang ginamot ng Amtil, yung Amtil na tablet. Tapos ito binigyan ko ng, habang pinapainom ko sila ng Amtil tablet, ito nilalagay ko naman sa tubig nila. Yan, hydrochloride, cox out. Yan. So sa sunod, pag halimbawang ano, yun nga, yung hindi tawag na lang na magkasakit ulit yung ating mga alagang pato, ay alam na natin kung anong gagawin natin. So siguro, pero siguro naman hindi ko na ulit gagawin na yun nga, yung kaya sila nagkasakit. Binaba ko pa sila ng sobrang hina pa ng resistensya, no. Wala pa silang 2 months or 3 months, kaya yun, mahina yung resistensya nila, hindi nila kinaya. Tapos nagkataon na panay ang ulan dito sa lugar namin, so ayun, tinamaan nga ng sakit. So sa sunod, bago natin ibaba ang ating mga sisiw, siguraduhin natin na malakas na yung panlaban nila sa mga bakterya, mga tag dito, yung malakas na yung immune system, para kahit makakain sila, makainom ng mga yun nga, mga may sakit, ay kayanin nila. Sabagay, hindi natin makakuan kung ano talaga yung sakit na pwede dumapo sa kanila, no, dahil ano, kuan sila talaga, naninibsib o nagkukuan sila sa mga tubig-tubig. Pero ang pinakang first defense natin doon ay, or pinaka first defense ko na sa sunod ay, wag silang ibaba ng sobrang bata pa nila. So yun, bali ibababa natin yung ano, yung ating sisiw mga 2 to 3 months. Yan. May naglilimlim muli ako isang inahin doon na sobrang lalaki ng itlog, na inilawan ko kagabi, ay ano, may biri na sila lahat or may embryo na. So yun, bago yung magpisa, gagawa tayo ng kulungan na maganda, na yung talagang hindi sila mababasa, makagala sila sa loob ng kulungan, hindi sila magsisiksikan, para kahit malaki na sila, ay kahit hindi natin ibaba,
Ayun. Hindi sila masikip. So, yun ang binabalak natin sa ngayon, ano. Ayan yung yung ating mga itik. Ayan, oh. Yung ating itik talagang matibay pala sila sa ano, sa yun, sa sakit na ano na yun, bumanat ng mga nasakit. Pero itong mga itik na ito, nasa 1 buwan ng mahigit nung binaba ko, nakasabay ng mga pato na ito. Yan. Mahigit 1 buwan na ito. Mahigit 1 buwan, tapos itong mga yan, mga itim na yan ay halos 1 buwan laang. Halos 1 buwan. So parang mas matibay din yung ano, yung itik, ano, mas matibay yung resistensya ng itik kaysa sa pato. O ewan ko rin lang kung ano, kung doon sa iba. O baka nagkataon lang na maedad na talaga yung itik kaya hindi sila naapektuhan ng sakit. So yun na po mga kapatos, ano, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag suporta sa aking YouTube channel. Sa mga silent viewers po dyan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aalaga. Bagamat may pagsubok, ating lalampasan. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.